I rejoice. Okay, tignan niyo po muna, baka hindi niyo pa nakita. Philippians, chapter 4, verse 10 to 13. Now, in verse 10, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me has flourished again. Wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere, in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. In verse 13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagbibigay lakas sa aming kaluluwa at ganoon din sa aming pisikal na katawan. Salamat, Panginoon, sa buong isang linggong ito na kami po ay nag-aral ng iyong salita at ang iyong mga anak ay lumalago sa kabananan at sa iyong pag-ibig. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Alam nyo, dapat yun ang yung aking bipitse tungkol sa pangalan ng ating Panginoon. Na alam niyo ba na ang pangalan ng nabanggit ko lang na nag-reflect lang sa isip ko na alam niyo po maraming tumutuligsa sa ating Panginoon, no, sa pangalan ng ating Panginoon. Tignan niyo ito sa buong mundo. Sino lang ang pangalan ang ni-ridicule? Meron ba kayo nakita na hinamak ang pangalan ni Allah? Meron ba kayo nakita hinamak ang pangalan ni Buddha? Wala kayong makikitang binabago yung mga pangalan na yan. Kasi tignan nyo yung pangalan ng ating Panginoon, tignan nyo lantaran binababoy even sa Hollywood. Hindi lang yan, even sa mga opening ng mga international games, laging binababoy nila ang pangalan ng ating Panginoon. Alam niyo bakit? Si Satan kasi ang nagbabalat dyan, ang nagsisira sa pangalan ng Panginoon. Kasi sinabi po ng Panginoon, no, ating Ama, no, Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag niyo pagkakaiba niyo kasi Trinity yan eh. Tandaan niyo, according to Scripture, sinasabi niya ng Bible na ang Ama, ang Anak, ang Espiritu, they are all equal. Hindi maintindihan niyo ng Iglesia ni Manalo. Sapagkat mga bulag po ang mga membro ng Iglesia ni Manalo, mga kapatid. Hindi na makita na ang ating Panginoon sa Kristo Diyos eh. Kaya nga di ba sinabi ng Panginoon sa Book of Romans na ang pangalan ng ating Panginoon ang pinakamataas na pangalan sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ang pangalan Jesus. That every knee should bow. Dahil ang panahon, lahat ng tao, lahat ng anghel ay luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na binanggit doon na luluhod sa Diyos Ama. Kay Kristo luluhod. Ano ibig sabihin? Ano ba ang ibig sabihin ng symbolism na pagluluhod? Ibig sabihin yung pagsamba. Sasambahin ng sangkatauhan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi nyo ba napansin sa panalangin? Walang ibang ginagamit. Pagtapos mong manalangin ang pangalan ano? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang ibig sabihin, sa pangalan ni Jesus, wala hong panalangin na matutupad maliban sa pangalan ni Jesus. Kaya iba ho ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, may kapangyarihan.
Kaya walang taong, ulitin ko sa inyo, walang taong maliligtas maliban sa pangalan ni Jesus. Walang pupunta sa langit. There is only one name given under heaven. That is the name of Jesus whereby you can be saved. Ang Panginoong Jesus lang. Hindi nga ang pangalan ng banal na Espiritu eh. Hindi nga po ang pangalan ng Ama. Kundi si Jesus lang. Siya lang ang magliligtas sa inyo, sa atin. Alam mo? Kaya naalala mo yung panalangin, alam nyo, kahit sa demonyo, meron pong na-demon possess. Pag may na-demon possess, gumamit ka ng pangalan, kahit anong pangalan, hindi aalis ang demonyo. In the name of Papa, in the name of Francis, in the name of Allah, hindi aalis yun. Meron dyan magpapanggap, pero babalik yun. Pero in the name of Jesus, nanginginig pa ho ang demonyo. Kahit kung may sakit, sabihin ng doktor sa inyo, tumawag na kayo sa inyong Panginoon para gumaling. Sapagkat ang pangalan ni Jesus mo ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya hindi mo mali. Nasambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mali ang mga simbahan na hindi kumikilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya never kayong magpaloko sa mga nagtuturo sa inyo na si Kristo ay tao. Pagkatawang tao eh. Pagkatawang tao yung Diyos. Pagkatawang tao yung anak. And the Word became flesh and dwelt among us. Hindi maintindihan ng mga iglesia ni Manalo yan. Bakit? Sapagkat sila ay bound sa impyerno. Alam niyo ba na hindi naniniwala sa impyerno yung mga yan? Hindi naniniwala yan. Hindi rin yan naniniwala sa banal na espiritu. Ang espiritu sa anak, puwersa lang yun. Yes, ang ating Panginoon, sinalita lang yun. And the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Sabi ng Bible, sa kasimula ay ang Berbo. Berbo means Word. Hindi po yung action word. Hindi po yung words, yung salita natin na yan, words yan. Anong lumalabas sa bibig natin, yun ang words. Pero sinabi, in the beginning was the Word, ibig sabihin ng word of pronoun, proper noun. Tao. Hindi yung salita. Kasi siya, sinalita. Dinadagdagan niyo yung Bible. Mga ministro magaling na sa Amerikana. Magaling lang yan sa logic, pero yung logic na mali. Simple, ang tao nagugutom. Simpleng logic. Nag-aral ng logic dito. Ang tao nagugutom. Si Kristo nagugutom. Dahil si Kristo yung nagugutom, siya tao. Kasi ganun yung logic niyan eh. Kaya nga, tao ang ating Panginoon, tao. Hindi ba kayo makaintindi? Pilipino naman kayo, Tagalog naman ang binabasa ninyo. Hindi kasi na gumagamit yung English Bible eh. Tagalog lang yan, kaya ang reason ba Tagalog lang? Para ang Pilipino makuha nila ang puso. Kaya that's the reason why maraming Pilipino kasi hindi talaga marunong mag-English. So, Pilipino ginagamit ng Bible. Pero walang mali doon. Mali kung gumamit in English. Kaya lang, yung interpretation kasi mali. Out of context. O, dyan. Ang pasimula ay berbo. At ang berbo
ay kasama ng Diyos, at ang verbo ay Diyos. Di ba, sabi na, meron ba nagtuturo sa Bible na si Kristo yung Diyos? Ayan na o. Malinaw na nga. Marami pang verses. Pero hindi yan ang topic ko ngayon. Naalala ko lang ng pangalan ng ating Panginoon. Alam niyo po ito sa pangalan pa lang na Jesus Christ, Diyos na po yun. Ano ba ibig sabihin ng Jesus? Jesus means Savior. Kaya, meron, tandaan niyo, isa lang ang tagapagligtas ng isang katauhan. At yan ay Diyos. Jesus means Lord, our God, the Savior. Ano naman yung Christ, di ba? Bakit apelido ba yung Christ? Hindi po yung apelido. Yun ay pinapatukoy doon sa isang persona na nagngangalang yun ang kanyang tungkulin at ayun siya, yung ibig sabihin niyan. Kasi katulad natin, tayo, may mga pangalan tayo Pag tinawag ka sa pangalan mo, yun ka. Sister Nati. Yun siya, Sister Nati. Yung ating Panginoon, simula nung pagkabata pa siya, tandaan niyo sino nagpangalan sa kanya. Hindi tao nagpangalan sa kanya. Kahit si Maria, hindi nagpangalan sa kanya. Sino nagpangalan sa kanya? Diyos. And you shall call His name Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Yung Diyos na sa atin, sino yun? Jesus Christ. Simple-simple lang yan. Kasi nga, wala silang pang-unawa. Nabalutan sila ng kasamaan at ng espiritu ng demonyo. Mga antikristo yun Yung iglesia ni Kristo, mga antikristo yan. Hindi ako naninira. Pero yung Kristo nilalagay nila sa kanilang harapan, lamp, di ba? Tapos pag nandun sa loob, ang binabanatan nila si Kristo ay hindi Diyos. Tao lang si Jesus. Sino ko yung pangyuyurak sa pangalan ng ating Panginoon? Araw-araw niyuyurakan nila ang ating Diyos. Tapos ginagamit nila para magkapera sila. Hindi naman po religion yung iglesia ni Manalo Isa pong malaking organisasyon yan. At yan, may mga mamamatay tao yan. Alam ko yun. Isang malaking organisasyon yan. Hindi ka mga yung religion na ginagamit sa politika yan. Kung sino gusto presidente. Pero sila naman kung sino mananalo. Alam nila. So, hindi na tayo kailangan lokohin pa nila. At kayong mga membro dito, kayong mga kaibigan namin, huwag kayong magpapaloko sa may Biblia kayo. Tignan nyo kung mali ang tinuturo ni Pastor. Suriin ninyo. Mag-usap tayo. Kasi yan ang totoo transparent, hindi yung ministro lang may dalang Biblia. Kaya naman dito sa atin sa church, wala ditong private interpretation. Sabihin, hindi pwedeng yung interpretation ko. Hindi po pwedeng yun na nga. Kailangan suriin mo, meron tayong individual soul liberty. Wala rin itong taipan ng mata. Hindi tayo mga blind followers of God. Mahirap yung bulag ka Dito pwede kayong umalis. Ligtas pa rin kayo. Kung kilala niyo ang Panginoon, tinanggap niyo sa puso niyo, kahit umalis kayo dito, ligtas pa rin kayo. Kahit itabalang kayo ng church, ligtas pa rin kayo kung kayo may pananampalataya kay Jesus. Sa iglesia, ni Batman, pag umalis na at tiniwalag, wala ka ng kaligtasan. At kapag hindi ka nagpatuloy magbigay ng offering, ititiwalag ka, hindi ka na-save. Isipin mo yung kalokohan na yan. Kaya nga nagpapatayo sila ng malaking arena dyan sa Bulacan pang negosyo mo. Ang yaman-yaman nga mag-negosyo pa. Pwede yan, mahirap na sa bank, pwede pa yun pero yung anyaman mo na, magkano ang kanilang offering every Sunday? Billion. Centralized yan
Lahat ng opening sa United States, sa iba't ibang bansa, pumupunta yan sa Pilipinas. At ang pera dyan ho, mga kapatid, binobuldoser. Yung mga bulldozer na ho, hindi ho binibilang na bulldozer. Ganong karami. See? Hindi ho tayo doon dinala ng Diyos sa ganong uri ng panloloko at ministry. Sa atin, may bahagi ang salita ng Panginoon ng tunay. Amen? Now, dami yan, ano ba ang dahilan kung bakit confident sila Apostle Peter? Apostle John, mga kapatid nating apostles, mga forefathers natin. Ano ba ang dahilan kung bakit matapang sila? One of the most reliable predictors of how successful a person will be in his life is the level of his confidence. No? Para malaman mo na itong tao ito magtatagumpay, yung level ng kanyang pagiging confident. Kaya sa bata pa lang, magkita mo, kung ang anak ninyo, patumpik-tumpik pa lang sa pag-aaral, huwag nyo nang paaralin yan. Sayang yung pera mo. Papasok pa lang tutulog-tulog pa. Hindi mo pwede yung ganyan. Kailangan, makita mo, pag umaga pa lang, naliligo na, at talagang ready na, papasok na. Hindi na kinakailangan gisingin niya ng kanyang nanay. Uy, gising! Tapos pagkapasok dun sa school, tatawagin ng teacher yan Totoy, anong ibig sabihin ng ganito? Kakawat sa ulo. Sit down! Hindi walang confidence sa sarili niya. Hindi katulad ng talagang ibang pagkakita mo, smart, alert. Tsak yan, makakatapos siya. Pag tinanong ng teacher, sagot agad. Bakit? Ready. Handa. Mga kapatid, alam nyo, maraming nasa mundong ito, maraming mga tao na nagtatagumpay sila. Self-doubt undermined their ability to become the person. The Father created them to be yet other people who lack impressive credentials, achieve great success because they learn to rely on God's power working through them. No? Kailangan tayo bilang mga anak ng Diyos, talagang agresibo tayo. Hindi tayo papatay-patay. Tingnan natin kapatid ang mga apostles. So let us look the confidence of the apostles. Lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Smart tayo. The early church leaders displayed a supernatural confidence in the Lord's ability to empower to protect them. Kaya pag sa gawain ng Panginoon, kapatid, kayo dyan, sinabihan kayo, sister, ikaw ang assign sa Bible reading. Amen. Ano yan? Agresibo. Hindi, sister, muna ako kasi ganito ba? Ibig sabihin, wala kang tiwala sa sarili mo. Brad, pwede ba ikaw muna, aawit ka, ikaw ang special number. Ay, naku, Brad. Hindi kasi. Pag sa gawain ng Panginoon, wala kang confidence. Pero pag doon, tinawag ka ng mga kaibigan mo, kumpare mo, kanta ka sa karaoke, anda ka sa bibig mo. Pero pag sabihin yung Panginoon, wawalan ka ng confidence. Kapatid, pag sa gawain ng Panginoon, binigyan ka ng responsibility, kailangan gamitin mo yung talent mo. Hindi mo pwede yan. The early church leader displayed a supernatural confidence in the Lord's ability to empower to protect them. Now, tingnan niyo po si Peter doon sa tinatawag na council. Peter and John before the council in Acts chapter 4 verse 10. Hinarap sila ng malalaking tao. Mga leader. Alam niyo, minsan tayo, pag
paano na kung mag-soul winning tayo? Mahihain tayo. Mag-invite tayo ng mga bisita, mahihain tayo. Kailangan alisin niyo yung pagiging mahihain natin. Pag nasa Panginoon, kaya ako natutuwa ako, may mga bata rito, kumakanta, maliliit pa lang yan. Pero matapang ang loob nila. Kasi alam niyo ngayon, wala akong biro sa mga kabataan ngayon, wala na kayong, kumbaga wala na kayong hiya. Kahit nga po sa Facebook, kung ano-ano pinagagawa, hindi na hiya, tatapang. Pero pag sa gawain ng Panginoon, ayaw magpagamit sa gawain ng Panginoon. Diba? Kaya mga bata, alam mo, tahimik lang. Pero tignan mo yung TikTok niyan. Tignan mo yung TikTok. Yung account niya sa TikTok, kung ano-ano mga pinagagawa. Kumakanta pa yan, lahat, nandun doon. Pero pag sa gawain ng Panginoon, nahihiya. O kapatid, kailangan gamitin nyo. Kung minsan hindi kayo na-assign, at alam nyo, meron kayong talento sa Panginoon, sabi mo, sister, ako po mag-special number on next week. Amen. Kinakailangan may dalawang special number. Amen. Praise the Lord. Gamitin, huwag tayo nahihiya. So, meaning nahihiya kayo. Ay, nako, tayo dyan. Malaking tao yan, lalaki ng mga muscles yan. Hindi natin isa niyan. Huwag ko, kailangan meron tayong confidence. Kaya di mo makikita nyo, ma-appreciate nyo yung mga preachers, no? Lalo yung mga street preaching, ang lalakas ang doon. Talagang pupunta pa sa palengke, nag-preach. Amen yun, huwag lang mo nang hihingi. Kung binigyan ka ng Panginoon ng courage mag-preach, preach on! Naalala ko nung mga Bible study namin dito sa Paanapaan ba yan? Magpupunta kami, sabi sa akin nun ni Brother Blair, Pastor Blair, Brother Dennis, ikaw mag-preach. Doon kami sa compound. Tapos sanay naman ako mag-preach sa compound. Sa mga bahay, nakapaikot. Preach on. Huwag kayong mahiya, nahihiya ako. Huwag kayong nahihiya. Ang pag-preach sa salita ng Panginoon, hindi tinitignan kung maganda kutis mo. Nag-preach ka. Hindi naman, alam niyo ba sina John the Baptist ang itin? Kahit nga ang Panginoon, ano ba sabi ng Bible, ang ating Panginoon Jesus, hindi yung kamukha ng mga picture dyan, hindi ho yan. Magnanakaw yan. Yung picture na pinapanalangin po ng ating mga kaibigan, hindi po yun si Jesus Christ, yung mahabang buhok, tapos ang tangos siyang ilong, tapos ang mata, mapungay-pungay, tapos kulay blue pa. Kulay blue pa yung mata. Ang kinis, so wala man lang, tinalo pa yung, ano man tawag dyan, yung filtered ng TikTok. Ang kinis ng mukha. Hindi mo yan ang Panginoon natin. Ang ating Panginoon sa tunay na buhay ay maitim. Bakit to? Kasi may influence po sila ng Egypt. Tandaan nyo, sila po sa Egypt, naging alipin po ang mga Israelita. So yung genes nila, nag-iba. Tingnan nyo, bakit ang mga Afrikano maitim? Hindi naman sila maitim nung unang panahon eh. Sa Europe kasi kaya maputi, kasi ang environment nila, mayelo. Kaya pag nag-preach kayo, huwag kayo makonscious sa inyong itsura. As long you preach the gospel. Ay naman, hindi pa kasi ako nakasuklay kaya hindi ako makapag-soul winning. Ay, hindi pa ako nakaligo. Alam mo, kung mag-preach ka, mag-soul winning ka, kahit hindi ka makaligo, ang amoy sa'yo ng sinusol ng ang bango. Kahit amoy araw ka. Kasi papalitan ng Diyos yan eh. Pag nasa banal na spirito ka, tignan mo, bigyan kayo ng sample. Di ba si Philip? Nag-preach siya. Biglang nawala si Philip eh. Time travel. Kinuha siya ng espiritu. At nandoon yung eunuch, ng Ethiopian eunuch, nagkakabayok. Nakakalesa. Ang daming bodyguard. Kasi yung Ethiopian eunuch po, yun ang taga-ingat ng kayamanan
ng hari ng Ethiopia sa Africa. Kaya yung sa Ethiopia ho, may naging Kristiyano dyan. Yun nga po yung Ethiopian eunuch, tagapangasiwa ng buong kayamanan ng Ethiopia. Ito hindi nyo napansin na ang Ethiopian pumupunta pa sa Israel sa panahon na yun. At nagbabasa siya ng Bible. Tingnan mo, may sariling kopya. Grabe! May sariling kopya po as early as 2,000 years. 100 AD. May kopya po ng Bible, yung Ethiopian eunuch. Kaya yung Ethiopia, may copy ng Bible yan. Anong binabasa niya? Book of Isaiah. Tinago nila yan. Kaya ang Ethiopian, isa yan sa mga pinagbibintangan na nagtago ng Ark of the Covenant. Pero, ang sabi ni Hayat, nakita na raw yung Ark of the Covenant. Kaya wala nang claim. Kasi may isa pong chapel doon sa Ethiopia na walang pwedeng makapasok kahit sino. At meron doon mga nagbabantay na mga mahiwa. Parang, kumbaga, mga mahiwagang tao ba? Hindi nagkipag-usap sa mga tao. Bantay lang sila doon. Kaya nakaupo siya, isipin mo, eunuch, mayaman na tao. Si Philip, simpleng tao lang, pero tignan mo, dinalas siya ng Panginoon. Ginamit siya, ininterpret niya yung Bible. Ano ba yung Bible na binabasa ni eunuch? Isaiah chapter 53. Pinaliwanag sa kanya ni Philip na nampalataya yung eunuch na isa daw ang mayamang tao. Tandaan niyo, sabi nga, kapag ang isang kaluluwa ay talagang panahon na para maligtas, huwag kang mahiya, turuan. Huwag kang mangamba. Just share the gospel. Ang Diyos na ang bahalang kumilos sa puso ng tao. Amen? Huwag mahiya. Kasi hindi ako marunong magbasa kasi hindi ako gano'n. Ang tanong, sino nagbigay ng kaalaman kay Philip? Paano siya naging marunong? Ang banal na Espiritu. Binigay siya ng kapangyarihan ng Panginoon magsalita. Kaya nga, kung ang mga anak ng Diyos magkapasailanan sa banal na Espiritu, matututo ka. Makapagdadala kayo ng kaluluwa. Pero sabi niya, kapatid, be it known, ito po, in verse 10, tignan po ninyo, mga kapatid, in verse 10, Peter and John before the council kung bakit gano'n na lang ang kanilang confidence. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him does this man stand here before you whole. See? Yung taong yung pinagaling ng Panginoon, wala silang duda na ang Diyos ay magmimiracle sa kanila. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, huwag tayo magkaroon ng duda. Sa buhay natin, ang Diyos gagawa at gagawa siya ng milagro sa buhay ninyo. Hindi sila takot. Kaya alam niyo, ang salita ng Panginoon, kahit pagbawal pa nila yan, kahit alam niyo ba, during mga 15th century, sa ating bansa, dito, nung panahon pa ng mga Kastilanoy, tayo nasa ilalim, ano isipin niyo hindi niyo ba napansin? Tayo, nasa ilalim tayo ng Kastila ng mahigit halos 400 taon. So imagine niyo, ang laki ng, kumbaga naging influence ng Espanyol sa atin. Ang laki. Ang tagal Samantalang ang Amerikano, halos 40 years lang tayong nasa ilalim nila. Ang Hapon, yung Japan, halos 2 taon lang.
tayo na sa ilalim. Tapos niligtas ulit tayo ng Amerikano. Pero tingnan mo sa panahon na yun, walang naligtas sa Panginoon. Bakit? Kasi po, ang style ng mga Espanyol, kahit basahin ninyo sa history ninyo, bawal humawak ng Biblia ang mga tao. Yung mga pride lang. Kaya nga tayo, ang tawag sa atin, mga Indo. Mababang uri ng tao tayo sa mga Kastila. Ang tingin sa atin ng mga Kastila ay alipin. Tapos mahal na mahal niyo yung mga kumag na yan. Samantalang inubos niya ng mga kayamanan ng Pilipinas. Tignan niyo sa history. Tapos tuturo pa sa atin, iyan ang pinaka-dahilang pangalan ng mga Kastilanoy. Kaya galit na galit yung Sir Rizal eh. Kaya galit na galit yung Sir Rizal dyan sa mga yan. Alam niyo ba kung bakit dinrawing ni Tito Juan Luna? Yang tinatawag na Espolarium. Anong reason? Para ma-reflect sa Europe, doon sa bayan namin sa Barcelona. Kasi nagkaroon po ng contest eh. Nagkaroon ng contest na lahat ng mga artist magpapadala ng mga drawings. Isipin mo, yung drawing na yan na ginawa ni Juan Luna, napakalaki niyan. At may issue pa dyan na sinabi daw dyan. Ewan ko lang kung totoo, dugo pa niya ang pinang-drawing dyan. Doon sa talaga, kasi kung makita yung Espolarium, hatak-hatak ng mga prime doon, mga prime itim, tsaka puti, na hinahatak yung mga tao. Mga dugo ang pinapatay, ginagarote. Doon, nilarawan doon kung paano tayo pinahirapan ang bansa natin, kung paano binusabos ng mga Kastilanoy, ng Katoliko. Hindi tayo magising eh. Sa katotohanan, salamat at wala na kayo doon. Sapagkat katitignan nyo ngayon, yung Roman Catholic Church, isa yan sa gagamitin ng Antichrist na religion. From the word pa lang, Roman Catholic Church, ibig sabihin ng Catholic Universal. Pero kahit na anong pang gawin nila, kapatid, na pigilin ang salita ng Panginoon, lalabas at lalabas ang salita ng Diyos. As early as 1898, may mga kaibigan si Jose Rizal na isang mga mayayamang tao din nagpunta sa Madrid. At nagdala sila dito mismo ng kumpletong Biblia sa bansa natin. Isa sa mga si Don Poblete. At ang unang-unang translation na meron tayo sa Pilipinas ng Bible, Ilocano. Yan ang isa sa mga kauna-unang Bible meron tayo. Translation ng Ilocano. See? Kahit anong gawin nila, pigilin. Hindi mapipigil sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? So, huwag kayong mahiya na ibahagi ito. Huwag kayong matakot at sino pa yan. Kaya pagbawal nila. Yung mga street preaching nga, grabe, mga demonyo pa mismo pumupunta eh. Minumura sila. Pero sinasabi ng mga street preacher, in the name of Jesus Christ. Grabe, mga bakla na talagang grabe sa Europe. Talagang inaatake yung mga preacher ng salita ng Panginoon. See? Pero hindi sila natakot, may confidence sila na ibahagi ang salita ng Diyos. Sa ating mga mananampalataya, huwag tayong matangiyagi, share! Amen, mag-praise God. Tignan nyo, yung mga matatapang magbahagi ng salita ng Diyos, mag-invite, tignan mo, dumadami na kayo. Amen, ang dami nating bagong mga mananampalataya ngayon, no? Praise the Lord. Kasi ang attack, ang diablo ngayon, lumalakas na po kapag hindi tayo, mamaya, sa ibang araw, ipapakita ko lahat sa inyo yung mga demonyo sa media. Mga singers na alagad ng demonyo.
Kaya mga kabataan, mag-ingat kayo sapagkat grabe no ang activity ng dyablo sa mundo ito. Kaya mga kabataan, nakikita nyo, wala. Bihira ang magkaroon ng magnet na pumunta sa church. Salamat sa tiyaga, salamat sa mga bisita natin. At nandirito kayo. Nawa ang panalangin namin ipagpatuloy ninyo. Kasi mahirap. Hindi talagang kailangan ipaglaban mo pananampalataya mo. Ngayon, iba na. Okay? Sabi niya in Acts chapter 4, hindi sila natakot. Ibinahagi nila. Sabi nga, be it known unto you all, to all the people that by the name of Jesus Christ, whom you crucified, whom God raised from the dead, even by you. Alam niyo po bakit? Ganito ang sinasabi nila. Sapagkat alam niyo po, during the time the Apostle Paul, kumalat ko sa buong Jerusalem na ang katawan ng ating Panginoon ay ninakaw. Hindi talaga nabuhay. Ninakaw lang. Actually, nagbayad pa nga yung high priest eh. Sabi niyo, ligay rito. Sabihin niyo sa mga tao, ninakaw ang katawan ni Kristo. Kaya may counterfeit. Habang nagtuturo sila na si Kristo ay buhay, may nagtuturo rin, hindi totoo yan. Sipin niyo, hirap nun. Pero bakit ganon ka-confident ang mga apostol sapagkat sila mismo nakita nila ang Panginoon. Okay, tingnan niya, argument tayo, argument. Isipin niyo na lang, kapatid, paano naging totoo ang mga pangangaral ng mga apostol? Sige, tignan ninyo. Kasi kung hindi totoo, listen to me. Kung hindi totoo ang ating pinaniniwalaan, kung hindi totoo itong Biblia, itapon na natin. Kasi wala na, alam niyo po, hindi ko po papaguri ng sarili ko sa inyo. Kung hindi totoo ito, mabubuhay na lang ako ng maayos. In the first place, hindi ko naman sinusumbatan ng Panginoon. Wala naman po akong ganansya dito. Wala akong kinikita dito. After Sunday, anong meron ako? Wala. Buti pa iba mga pastor, may sweldo pa eh. Ang pastor niyo, wala eh. Ako pa nga nauubusan dito. Ano bang kaligayahan ko meron? Sige nga. Ano bang laman na kaligayahan ko na binibigay sa akin dito? Wala. So, ba't ako magpapatuloy dito kung mali naman to? Kung mali ang ating church, hindi na ako, ba't ko pa kayo lulukuhin? Sabihin ko niya, mga kapatid, hindi totoo. Sanap na lang tayo kasi maglolokohan lang po tayo. Kasi ako practical akong tao. Ayaw ko nung paasa. Kasi kung hindi naman ako talagang, kung hindi ko talagang nakitang totoo ang Panginoon, ba't ako nakikita? Kung na, totoo lang, nakakapagod kayo. At mapapagod din kayo sa akin. Pero salamat, totoo dyan. Ito ang argumento ko sa inyo. Tingnan niya, yung mga apostles kasi, mga ordinaryong tao lang sila. At yung mga disciples. Imagine mo, kung totoo ang chismis na ninakaw lang ang katawan ng Panginoon, ba't pa sila magpapatuloy magturo? Di ba? Pangalawa, ano ba ang uring kamatayan ang inaabot nila? Hindi po ordinaryong kamatayan. Nandiyan yung pagutan sila ng ulo, balatan sila ng buhay. Ay, ikaw ba maninindigan ka pa? Alam mo, nagsisinungaling ka lang naman? Bakit mo papaninindigan yung alam mong hindi totoo? Di ba? May ibang mga Kristiyano, binalatan ng buhay mo. Ito, binabalatan. Kaya mo yun? Tapos sabihin ng mga interrogator, nagbabago ka na ba ng sasabihin? Si Caesar na ba ang Panginoon mo o si Jesu Cristo pa rin? Hindi ka naman niya maligtas eh. O kita mo, binabalatan sila ng buhay yun. O pinapatay. Pero alam mo, sabihin ng binabalatan ng buhay, mahal ko ang aking Panginoon.
totoo siya sa buhay ko. Sa Kanya ako nagtitiwala. O isipin mo yung binabalatan ka, buong katawan. Kung hindi totoo yun, eh sabi niya, hindi naman. Pero makita nyo, lahat listen to me. Lahat ng mga disciples ng Panginoon, at hanggang ano yan? Hanggang 1st century, 2nd century, 3rd century, lalo na yung 3rd century, grabe ang paatayan. Alam niyo ba kung sabi ng mga scholars, kung lahat ng Kristiyano na pinagpapatay ng Roman Catholic and even ng Rome ay pagdudugtungin, halos lahat to, mahina pa ang 50 million believers during those time. Alam mo ang ginawa ni Nero nung siya ay emperador pa? Pinagbintangan niya ang mga Kristiyano, no? Mga Christians, kasi tandaan ito, makinig kayo ha, wala pang tinatawag na Catholic, wala pang tinatawag na anumang born again, ang tawag lang doon Christians or Nazarene. Hindi yung Nazareno ha, sabihin ng Nazarene, yung mga taong inalay na yung buhay nila sa Panginoon in the person of Apostle Paul. So meron yung mga pangalan, The Way, yan yung grupo ng The Way. Yung po yung pangalan ng mga Christians noon. Wala yung Bible baptism, wala pang pangalan na ganoon, pero yung mga remnants ng Bible baptist nandito na. Kaya wala kayo makikita, kahit iglesia ni Batman, no, wala pa ho. Hindi pa nga ho sila sinilang yan eh. Iglesia ni Cristo, wala yan. Yung ngayon ha, hindi yan kilala. Ngayon lang lumabas yan. 21st century. 1914. Diyan sila lumabas. Pero ang mga remnants ng Baptist during the time of the apostles, even Jesus Christ. Anong ginagawa sa kanila, mga kapatid? Tinutuhog po sila, ginagawa sa ng barbecue. Tapos, pinapaapo yan, mag-irikan tayo, lulutuin sila. Yung iba naman, may 4 na kabayo, yung isang kamay dito, isang dito, tatali yan, tapos nakaganyan sa baba ang kahiga. And then yung 4 na kabayo, patatakbuhin. Doon, kabilaan. Kaya imagine niyo putol yan kamay niya sa kamagitan ng kabayo. Ganun ang torture na ginawa sa mga alagad ng Diyos. Pero isipin niyo, kung hindi sila totoo, kung hindi totoo na ang Panginoon ay nabuhay, magre-recant pa sila. Ay, sige po. Hindi naman totoo talaga eh. Pero makikita niyo, walang nagsabi na hindi totoo sa mga disipulo ng ating Panginoon. See? Kaya totoo, tama ang ating pananampalataya. Kaya naman ganun ka-confident ang mga alagad ng Diyos na sabihin na si Kristo ay nabuhay sa mga patay. Amen? Alam niyo po, makinig kay kapatid, ang pagkabuhay sa mga patay ay napakahalagang doktrina. Otherwise, kung hindi nabuhay ang Panginoon sa mga patay, hindi rin kayo mabubuhay sa mga patay. Mabubulok kayo din. Lahat ng ginagawa natin, wala lahat katuluhan ko kung ang Panginoon Jesus ay hindi nabuhay sa mga patay. Salamat, mabuhay ang Panginoon sa mga patay. At nandun siya sa kanang kamay ng kanyang Ama. Amen? Buhay ang Panginoon, kaya matapang sila. Bakit? Ito, ang tanong ko, nakita ba ni Peter si Jesus Christ nung nabuhay sa mga patay? Nakita. Ilang beses nagpakita ang Panginoon, di ba? Backslider na nga si Peter eh. Pinuntahan siya ng Panginoon, nagulat siya eh. Di ba, nag-iihaw siya ng tilapia? Paborito yan ni Peter, pagdating ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Peter, umarap si Peter sa kanya eh. Sabi ng Panginoon, Peter, lovest thou me more than this? Ang tinuturo ng Panginoon, yung tilapia na iniihaw.
Pastor, wala hindi. Isda. Kasi sa Pilipino kasi tilapia eh. Hindi ko common fish po yun. Hindi ko alam kasi common fish sa Galilee eh. Hindi pa naman tayo nakapunta doon. Tilapia? O, kita mo sabi. Nabasa mo? O, really? Sa Galilee, mangingisda po si Peter. Kaya sabi ang Peter, lovest thou me more than this? Akala nga, baka hinuwakan pa ng Panginoon yung tilapia eh. Yung isda. Kasi more than this eh. Kasi sabi nga ng Panginoon, Peter, lovest thou me more than that? Ano sabi ni Peter? Yes, Lord. You know that I love thee. Nakita niya. And then, sino pa nakita? Si John. Even dun sa meeting nila, nakita siya, di ba? One time, may meeting sila sa Book of John. Lahat ng mga disciples, yung 120 members ng church ng ating Panginoon, nandun doon. Nakita nila mismo, sinarado nila yung building, yung church, yung gathering place. Abay, nagulat sila eh. Mamaya, pag tinila, ang Panginoon nandun sa gitna. Praise God. Kaya pala, pag sinasabi ng Panginoon, 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya nga, every time na may pagsamba tayo, nandito ang Panginoon sa kalagitnaan natin. Alam niyo, pag ang Panginoon ang pinag-uusapan, nandiyan yan. Pero pag hindi niyo pinag-uusapan ng Panginoon, naalis yan. Kaya kung may chismisan kayo dyan, wala ang Panginoon dyan. Nandun ang Panginoon kung sabi niya, kung nagtitipon kayo sa pangalan ko, nandun ako. Amen? Okay, kung wala sa pagtitipon ang Panginoon, hindi niyo siya binabanggit doon, wala siya doon, eh, hindi ang pupunta. Kahit nagbabasketball pa kayo. Wala, nag-basketball kayo, wala namang panalangin. Wala ang Diyos yan, kaya pag nadapa kayo dyan, bahala kayo. Walang basbas ng Diyos yan eh. May marami tayong mga gawain, tapos iba-iba pa pinagagawa ninyo. May visitation sa linggo, nandun doon, nag-outing. Pag may mga gawain, nandun kayo sa gawain ng Panginoon. Kasi doon lang yung tayong babasbasan eh. Sabi naman niya, biblical ba sinasabi ko? Kay every God, okay, kinig kayo ha, baka mamisin. Ang Panginoon, pwede siyang nasa lahat. Alam ng Diyos lahat ng bagay eh, kasi all-knowing ang Panginoon. Pero kahit all-knowing ang Panginoon, walang dahilan para pumunta siya doon. Although alam niya ang nangyayari, of course, wala naman nalilihim sa four corners of the world. Kahit po, sabi nga ng Panginoon, isang patak na dahon po sa Brazil, sa Arizona, alam ng Diyos. Sa Amazon River, alam ng Diyos, kahit isang patak ng butil ng hamog dyan, alam ng Diyos. Pero walang dahilan para pumunta siya doon. Ano naman gagawin niya doon? Nandun siya sa mga pagkikipon ng mga mananampalataya. Alam mo, ang Diyos natin, ewan ko ba, in love siya sa atin eh. Adik ang Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya sabi nga, 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Kaya nakita nila Apostle John ng mga disciples, lahat ng mga disciples, 120 disciples, ang ating Panginoon. Ayaw pa nga maniwala ni Thomas eh. Kaya nung nakita ni Thomas yung butas ng ating Panginoon doon, sabi niya, my Lord and my God. Amen? Ano niya ka? Argumento. Bawal gamitin ang pangalan ng Diyos sa maling bagay. Kasi ang argumento ng mga iglesia ni Manalo, nung nakita raw ni Apostle Thomas ang butas ng kamay ng Panginoon, sabi niya, nakaapak daw ng saging si Thomas. Kaya nadulas, my Lord and my God. Saan sa Bible may saging, balik ng saging dyan?
Panginoon ng walang kabuluhan. Kaya hindi gagawin ni St. Thomas yun, na tawagin niya si Kristo, my Lord and my God. Nag-ibig sabihin lang, naunawaan ni Thomas, ang nakita niyang Panginoon ay walang iba kundi ang Panginoon niya, Diyos niya. At anong ginawa nila? They worship the Lord. Walang ibang sasambahin, ang Diyos lang. See? Kaya, confident sila na tayo, tandaan niyo mga kapatid, ang ating pananampalataya ay hindi hearsay. Hindi hearsay ang pananampalataya natin. Ang ating pananampalataya ay first-hand knowledge. First-hand po yan. Bakit? Sapagkat ang Bible, when you read the Bible, meron kang first-hand knowledge. Hindi tinatanggap ang hearsay. Kung chismis lang na nabuhay ang Panginoon sa mga patay, eh hindi magpapakamatay ang mga apostles para sa ating Panginoon na hindi naman pala nabuhay. Eh dahil nakita nila ang ating Panginoon na nabuhay sa krus ng Kalbaryo, namatay, nabuhay, naniwala sila. Hindi patay ang ating Panginoon. Kaya dapat tayo mga anak ng Diyos, maging vibrant tayo. Buhay ang Diyos mo. Kaya huwag kang papatay-patay. Pagpapasok ng opisina, kailangan masiga. Kailangan mag-vibrate sa iyo ang ating Panginoon. Yung papasok ka pa lang, tagnan ka na. Yes. Papasok pa lang, ha? Punta sa church, ang tamnahan. Wake up! Buhay ang Diyos mo! Lalo pa makikinig kayo sa salita ng Diyos, huwag kayo tutulog-tulog dyan. Ganyan yung tsura niyo, ganyan niyo. Tutulak ka lang kayo. Iba naman kasabi niyo. May technique dyan, kapatid. Magdala kayo ng kalamansi. Tapos yung tuhod nyo, kalmutin nyo. Habang nakikinig kayo. Pag nalapos na, patakan nyo ng kalamansi. Bising ka. Eh, di ba kay Ibon Adarna? Kala ko dati si Ibon Adarna, pelikula lang. Totoo pala yung Ibon Adarna. Ang ganda ng kulay. Grabe pa rin ibon natin na yan. At makita. Sabi nga nila, pag lumalabas na yung Ibon Adarna na yan, meron daw kahulugan. Kala mo para siyang phoenix. Ganda. Nabanggit ko lang kalamansi. So, kapatid, tandaan niyo, buhay ang ating Panginoon. Huwag kayo pag nagsalita kayo, huwag yung, alam mo, kaya nga tayo, hindi tayo nagsasalita ng siguro, siya, nawa. Sana, Panginoon, hindi na, walang sana. Pag nagsalita tayo, sure. Confident tayo sa sarili natin. Kaya pag sinabi natin tayo mga Kristiyano, once saved, saved forever. Amen? Naalala ko yung sinasabi ng teacher ko ng tining ng boses. Once saved, saved forever. Hindi na. Pag naligtas ka na. Yung teacher ko na yan, grabe magturo, yung tining ng boses. Kaya kami, lakas ang tining, basag ka lang yung tenga mo . Alam niyo po, sa ating pananampalataya, hindi tayo babakasakali. We have the sure word of God. We have the sure salvation of God. Hindi ako magsabi, ako sigurista din ako. Ba't ako sa
dadalhin sa isang relihiyon, hindi ko naman alam saan pupunta. At bakit ko kayo dadalhin sa isang pananampalatayang walang kabuluhan? Bakit dadalhin yung mga anak ko? Gago ba ako? Na hindi ko naman pala pupunta sa langit, ba't ako magtuturo dito? God damn me! May shoot tayong pananampalataya. Hindi ko kayo dadalhin sa kawalan. Hindi ko kayo dadalhin sa impyerno. Ayoko dun. Kaya confident tayo. Kasi ang turo ng Panginoon napakalinaw, mga batid. Kaya nga, hindi tayo dapat matakot na ibahagi ang salita ng Panginoon. At alam niyo, masaya kayo dahil meron kayo pananampalatayang tama. Kung naman daming relihiyon dyan, hindi kayo doon dinala. O nandiyan si Tibuloy, buti na lang, hindi kayo napunta kay Tibuloy. Eh ngayon, wanted. Sayang 10 million, talagang ako gusto kong hanapin yan eh. Yan lang yung mga bodyguard eh. Yung bodyguard ni Duterte. O. Salamat kayo, hindi kayo nadala sa iglesia ni Batman. Di pulag kayo hanggang ngayon. Salamat kayo, hindi kayo naging Muslim. Hindi kayo naging membro ni Confucius, ni Buddha, ni Buddhist. Hindi kayo naging Buddhist. Salamat tayo, naging mga alagad tayo ng Panginoon. Amen? Salamat tayo, nakawala tayo sa pagiging Katoliko. Ay, naku kapatid. Ngayon, lumalabas na ang Catholic Church ay talagang sa demonyo. Bari mo yung Vatican, sister? Titignan ninyo. Actually, hindi naninig sa inyo yung Vatican o yung forum nila, yung stage sila. Makita mo ahas, serpent. Pakitingin mo nga natin, search mo dyan. Tinapon ko sa inyo para makita nila. Wala naman talaga. At mismo sa kanilang homily, pinapasalamatan nila si Satanas. Grabe mga kapatid. We have the sure faith. And then sa letter B, Paul regarding the spiritual growth of the Philippian believers. Paano ni Paul tinitignan ang Philippians, paano lalago sa Panginoon? Alam niyo, minsan kapatid ako, kahit sa inyo, hindi ko man kayo mapakain ng tama ng salita ng Diyos. Pero sa inyong katapatan sa Panginoon, ang Diyos ang magpapalago sa inyo. Kaya di ba sinabi ni Jesus Christ sa Corinthians, Apollos watered. Ano ba? Apollos watered, but God gave the increase. Alam mo tayo, nagtatanim tayo, di ba? Kahit na anong tanim mo dyan, pag hindi yan biniligan ng Diyos, hindi yan tutubo. Ganun din yan kahit doon sa Maragono, pag walang ulan, pag walang tubig, Diyos ang bibigay ng tubig. Tandaan nyo, ay bakit ako naman nag-video na lang, ay, kung hindi umulan, nung isang araw, walang tubig ang lanay sa dam. So, saan ka kukuha ng tubig? Ang nagbibigay ng tubig ko, ang Diyos, hindi po yung Maynila. Ewan ko ba dyan kung bakit ibinigay yan sa private, ginawang private yan eh. Pina-privatization ba? Naloko tayo ni Madam Gloria eh. Lahat ng bagay na-privatize. Tignan mo, ang ano dyan, ang panloloko, bababa. Magkakaroon ng kompetensya, competition. At tignan mo, may Maynilad, meron pang isa, no? Ano ba isa? Maynilad, Manila Water, dalawa yan. Parang ibang kontratista yan. O ano nangyari? Lalo nagpahal. So, magkano libre naman ng tubig? Tignan mo, Diyos ang nagbigay ng tubig. Dati yan, panahon ni Marcos, hawak ng gobyerno yan. Ang tawag dyan, nawasa. Ang baba ng tubig nun. Nagoyo tayo, ginawang negosyo, patayin. Ito yung mga tubig natin ang mamahal. Samantalang galing naman ng sa mga
dam, dyan sa Lamesa Dam, sa UP, malapit, UP Balara. Kaya nakaabot dito, pressure lang yan, mga hangin. Kaya may tubig tayo dyan. Okay? So, alam niyo ba din, ang Diyos ang magpapalago sa inyo. Kaya nga, confident sa puso ko, kung tayong mga anak ng Diyos, ay iaasa natin talaga sa Panginoon ang paglago. Confident tayo, kaya nga ang church hindi yan masisira. Ang sabi ng Bible, I will be with you even unto the end of the world. Ang paglago ng simbahan ay sigurado. Ang gawin natin, tuloy lang sa gawain, just preach the word, every Sunday, every Wednesday, every Saturday. Life must go on as a Christian. Ano sabi diyan sa Philippians chapter 1 verse 6, lang po ninyo. Minsan na lang po, minsan nakakatakot na magsalita ng mababangis sa preaching sa inyo. Pero sabi ko na, pag ang Diyos ang nagpapadago sa puso ninyo, wala akong dapat ikatakot. Kasi, ang salita ko naman kapatid, wala naman akong hidden agenda eh. Kasi kung meron akong hidden agenda sa mga sinasabi ko, dapat ako matakot. Hindi ako isang politiko eh. Ang politiko, magkasalita ng mabubuti lang yan eh. Kasi nga, may hidden agenda na iboboto niyo ako ha. So lahat ng mabuti na sabihin niya. Pero ang pastor hindi eh. Speaker ako ng Panginoon eh. Kaya kahit na masakit, go on, kailangan bitawan ko yan. Hindi ko iniisip, Lord, kasi baka masaktan ko si kapatid nito, umaupan siya, hindi na siya dadalo eh. Kung laging ganun isipin ko, may ilan ako sabihin ko, pipiliin ko, mga wordings, nagiging man pleaser po ako. Pero amen, praise God. Kahit minsan masakit yung sasabihin ko, pero natatanggap ng mga membro dahil ang Diyos ang nagpapalago sa inyo. Kasi kailangan iasa mo sa Panginoon eh. Ano sabi nga ng ating Panginoon? Being confident. Sabi ni Paul. In Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this very thing. Ha? Oh. That he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ipiperform niya ang paglago ninyo. Tatapusin ng Panginoon ang lahat. Kaya huwag tayong matakot. Kung may mga kapatiran tayo, minsan napagkasabihan natin, Sister, kasi wala naman tayong hidden agenda eh. Kaya lagi sinasabi ni Paul, if you will examine us, I'm not here to say flattering words. Hindi ako nagtuturo sa inyo ng magagandang salita. Kasi ako kapatid, sa gusto kong mangyari ng preaching ko, napakasimple lang na madali ninyong maiintindihan. Yung conventional lang, layman. Hindi ako kasi wala naman sa atin dito mga, scholastika eh. Kaya pag nagtuturo ko, yung as much possible, yung madaling maintindihan ng tao. So, hindi mo mababasa nyo na yung preacher ninyo. Mababasa nyo ako kung sino ko. Ngayon, mga preacher na hinahangaan, di ba? Si Lapid. Lapis. Ed Lapis, no? Sabihin ko sa inyo, grabe, baluktot niya yung turo. Naging turo niya, naging Marcionites na. Taliwas na. Nabasa ko na yung mga ganyang idea. Pero dapat, pag magbabasa kayo ng mga dangerous books, dapat establish ang pananampalataya mo. Huwag kayong basa ng mali. Kasi ngayon, ang God niya is demiurge God. Ibig sabihin, yun yung mga Gnosticism. Na iba yung God ng Old Testament, iba yung God ng New Testament. Wrong. Paano lang po yun? Siyempre alam nyo, ganito yan eh.
Bakit ito? Isang argument diyan. Bigyan ko na. Bakit ang Diyos mamamatay tao? Di ba? Kasi sabi ng Panginoon sa Israelites, lahat ng makita niyo dyan sa land of Canaan, patayin ninyo. Wala kayong ititira kahit isa. Yung ba'y argument na mamamatay tao? Hindi po. Kasi kung di naman nila patayin, sila papatayin. At pangalawa, tignan niya, bibigyan na. Nabawa, may binuhay pa sila ron. Diba, mga bata, binuhay nila. Paglaki niyan, maghihimagsik sa kanila, papatayin nila sila. Gaganti at gaganti ang mga grupo na yan sa kanila. Kaya sabi, kasi nga, yung mga taong yan, kapatid, hindi po ordinaryo during those. Tandaan nyo, yun ay BC. Ang mga tao doon, kapatid, ibang klase. Kumbaga barbaric ang mga tao doon. Influence yun ng devil. At Diyos nila, mga Diyos-Diyosan. Mga, hindi lang basta Diyos-Diyosan, kundi mga Diyos na nagmamanifest talaga, mga demonyo. Di ba meron sa Africa, sa Facebook, meron doon isang budo na parang dahon na malalaki tapos gumagalaw, umiikot-ikot yung yung walis, pero walang tao. Spirit of evil spirit yun. At tuwa lang sila, pero hindi evil spirit. Yung mga Canaanite, Perizzite, Hittite, nagpa-practice po yan ng demonic. Kahit po yung Sodom at Gomorrah. Tandaan nyo, walang ibang Diyos doon. Diyos lang ng Israel ang Diyos. Ang mga bansa doon, lahat yun may sariling Diyos. Kaya fight yun between God and the devil and the demons. Kaya nangyari nung kapatid, kaya pinapaubos ng Panginoon. Kaya kanyo, nung hindi nila sinunod ang Diyos, ano nangyari? Problema nila. Until now. So hindi ba mamatay tao ang Diyos? Pangalawa, hindi mo siya pwede, Diyos siya eh. Diyos siya. He is sovereign. Kaya niyang gawin kahit ano. Labas siya. Labas siya sa mundo. Sa abag na lang ng Panginoon sa atin, kaya tayo naligtas. Sa awa pa rin niya. Kung di, pinatay na tayo lahat. See? Ganun yun, kapatid, ang Panginoon ang magpapalubo sa inyo. Mag-aral lang tayo ng salita ng Panginoon. And then, last but then, hindi lang po sa spiritual growth natin confident ang mga apostles. Kaya alam nyo, mag-pray lang kayo anong kailangan nyo sa Panginoon. Anong kailangan nyo sa spiritual? You pray to God. Lord, bigyan mo ako ng Bible. Binigyan ka ng Bible ng Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng mga books na magaganda. Binigyan ka. Bibigyan ka ng Diyos. Ako nga sabi ko sa inyo, meron akong isang librong hinahanap. Pinag-pray ko talaga sa Panginoon. Specific pa ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo nga sa akin yung forefathers ng libro. Yung mga sayings nila. Kung saan nakikita yung aral ni Tertullian, ni Justin Martyr. Kasi ito ang makinig. Sa mga libro, i-quote lang yung mga sinasabi nila. Konti lang yun, hindi complete. Pero alam nyo, binigay sa akin ng Panginoon. Naghanap ako sa bookstore, dyan sa Robinson, hinahanap ko siya. Napansin ko siya nandun sa ilalim mismo ng bookshelf. O imagine mo yun, paano mahanap yun kung di tinuro ng banal na spirito? Nung pagkuha ko ng ganon, talaga kapatid, Christian Fathers. Yung Christian Fathers, yun yung mga nawala na yung mga apostles, namatay na. O, saan na ngayon? Kaya ito isa pang argument. Sabi ng Iglesia ni Batman, ang church daw ay nawala. Kaya, even ang argument sa Trail of Blood, pasensya na kung hindi nakakaabot yung iba sa isip ko Okay, para matindihan niya ganito. Di ba, sabi ng Panginoon sa church niya, and the gate of hell shall not prevail against you. And I will be with you even unto the end of the world. Ibig sabihin,
ang church ng Panginoon, hindi mamamatay. Listen to me. Yung church na tinatag ng Panginoon noon, dapat hanggang ngayon nandito. Anong church yun? Tanong ko sa inyo. Anong church yung hanggang ngayon nandito? O isa-isay natin, Iglesia ni Cristo, kaya nagsimula, 1914. So tanggal na sila. Dahil 1914 lang kayo eh. Wala namang sinirang yung mananong panahon ni Cristo eh. Ang sabi ng Panginoon, mula sa Kanya hanggang ngayon, hindi mawawala. Born again, ngayon lang yan. Mga Victory Liner, lahat. Pentecostals. Jehovah's Witnesses, lately lang yan. Mormons, lately lang. Ano ngayon yung church? Later on, baka Wednesday, or tuturo ko sa inyo yung brief lang yan na diretso. Yung link ng Baptist churches, kung makikita niyo ba tayo, pabalik kay Jesus Christ. O mapalad kayo, nasa tama kayong church. Mapalad kayo. Hindi niyo sabihin yung church niyo kulurong. Mapalad kayo, dinala kayo ng Diyos sa tamang church mula sa Kanya hanggang ngayon. Maraming churches na matitrace back to Jerusalem. Pero hindi Iglesia ni Batman o ni Katoliko hindi. Kasi Katoliko, kay Constantine na nga babagsak. Declare, 313 AD. Declare ni Constantine na magkakaroon ng Catholic religion. Kaya nga, universal. Ipanalangin niyo sa Panginoon and God will give you. Kung anong desire ninyo sa spiritual na maging malabo kayo, hindi, ang sabi ng Panginoon, no, being confident that this very thing, that He which has begun a good work in, sino ba nagsimula ng mabuting gawa sa inyo? Hindi ba ang Panginoon? Ibig sabihin yan, sabi rin kayo, which has begun a good work in you. Saan ba gumawa ng mabuti ang Diyos? Sa puso ninyo. Paano? Nung kayo'y niligtas ng Diyos. Yun ang kabutihan na sinimulan ng Diyos sa puso ninyo. At tatapusin niya yan. Tatapusin niya ang mabuting bagay na yan hanggang sa kanyang pagbabalik. Isipin niyo, aalagaan ka ng Diyos. Ba't ka manghihina? Aalagaan ka niya. Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin individual, mga sakit, partiyan ng paglago mo sa Panginoon. Do not blame God. Do not curse God because that is a part of your Christian life. Lalago kayo. Ayoko nang mangyari, kasi may kanya-kanyang may kanya-kanyang paghubog ng Panginoon sa atin. Hindi ka magiging better Christian kung hindi mo yung maranasan. And you'll be great. Alam niyo yung navigators, merong ministry ng navigators sa mga bilanggo. Bago niya natatag ang gawain ng navigators, nakulong muna siya. Nakulong siya ng halos ilang taon. Doon sa loob ng kulungan, nakita niya ang mga kaluluwa and then ginamit siya Diyos, nagsolwini siya, maraming na-save. Pinangako niya sa sarili niya, sabi niya, Panginoon, paglabas ko dito, magtatayo ako ng ministry, ng jail ministry. Naigawa niya yun, sinabuhay. Nung nakawala siya, nagtayo siya ng gawain ng jail ministry. See? Kung may naranasan na ngayon, pag yan, ano ba, simple lang, bakit merong nagiging doktor ng cancer? It could be kasi meron siyang anak na nagkaroon ng cancer. Hindi na pagaling. Kasi sinabi niya, magiging dalubasa. Para pag may mga cancer, hindi na sila makakaranas niya. So, gumagawa siya. Ganun yan sa buhay natin, may dinadaanan kayo, gagamitin ka ng Panginoon. Makakabuo ka ng isang gawain para sa Panginoon. Sabi niya, being confident is very thing that He began a good work in you, will perform it until. And then last, John concerning prayer. Bakit confident tayo
Kapag nanalangin tayo, sasagutin ng Diyos. Meron iba, pag nagpipray, hindi sinasagot. Bakit? May problema sila. And then consider the 3 answers of the Lord. Pero minsan, alam nyo, yung 3 answer na yan, alibay pa yan. Kung talagang faithful ka sa Panginoon, sasagutin ng Panginoon. Hindi ka naman katulad ni Apostle Paul. Ang sabi niya ni John, in 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Tandaan nyo si John, very close. Ito yung apostles na nabuhay ng almost 100 years. Grabe. Patay na lahat ng apostles. Pati yung mga disciples. Ito si John boy. Alam niyo ba? Listen to me ha. May chismis pa nga eh. May chismis pa. Alam niyo ba na si John hindi namatay? Hanggang ngayon, buhay. May isang verse sa Bible. Tingnan niyo na nga, nabit niyo na itong gano'n. Sinabi kasi ng Panginoon sa kanya, Panginoon, sabi kasi kay Peter, ikaw, mamamatay ka ng patiwarik. Sabi ng Panginoon. Kay John, ano bang mangyayari? Anong sabi ng Panginoon kay John? Anong paki mo? Anong paki mo kay John? Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko. Oh. Paano yun? Ano yung panalangin na kayang sagutin ng Panginoon, lalo na kung talagang makita mong kalooban niya. So, kalooban ba ng Diyos na mag-pray ka na masave na kaluluwa? You pray earnestly. Ako naniniwala, Sir Arden, na nalangin yan eh. Paano mo mga dala ng bunga oh? Papakita yun nga po yung bunga ni Sister Arden. Pakita yun na. Oh, praise the Lord. Sino pa? Sige, pakita yun nga po. Amen, praise the Lord. Yan o. Ito ba, praise yung dalawa, bisita pa, no? Oh, malapit ka na, patuloy kayo. Itong itong tiyahin ni Sister Maya, pinag-pray ka namin, Sister. Binabalik sa akin ni Sister Vanessa, pinag-pray ka namin. Praise God. Alam mo, pabalik-balik ni Sister sa atin. Alam mo, biyaya ng Diyos yan. Kasagutan ka ng mga panalangin natin. Nanalangin sa iyo yung pamangkin mo po yun, no? Si Sister. Pamangkin mo, nag-pray sa iyo. At pinag-pray namin yan. One time, nawawala na yun ng linggo eh. Sabi ko kay Banet, bakit nawawala si gano'n? Ano yung mga puntahan mo? Ako, sinasabi ko na nga sa iyo, pag nawawala, ako na magsusundo. Sundin natin yan, dito pwede hindi. Ako magsusundo. Hindi pa surog na. Pero ako kay minute, kung may bisita kayo, susundin ko yan. Kaya tinatanong ka si Risa kay Jessa dati. Oy, Jessa, kasi kala ko walang motor yan si Risa eh. Si Jessa, ba't ano? Hindi pa sabi. Kasi susunduin ko rin siya eh. Buti na lang, may motor si Risa. Nasasakay niya si Jessa. Nandiyan ba yan dahil lang ba sa nangyari? Prayer. You pray to God. Ito ba, brother, bisita niyo si, ano pangalan mo, brother? Ian. Kaninang bisita si Ian? Oh, praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ito, kaya ginagano ko ito, parang mabasag na, mapalitan na ito eh. Pero matibay eh. Praise the Lord. Oh. Nangyari lang ba yun? Binisinundo niya yan. Pinanalangin. Brad, pinapanalangin ka namin. Walang imposible sa Panginoon, lalo na pag when it comes sa souls, may kalooban ng Diyos na magkaroon ng kaluluwa. Ang church. Ang kailangan lang sa mananampalataya, gumalaw ka. Sabi niya yan eh. Kaya si John Confident, ang dami ng pinanalangin. Alam nyo, maraming pinatayong patay ito. Si John, maraming lumpong pinatayo at maraming kaluluwang naligtas sa ministry ni John. Alam niyo ba kung saan namatay? Ito naman, trivia naman sa according to history. Kung saan nilibing si John. Sa church sa Ephesus. Dahil nung nawala ng mga pastor, nakalaya po siya sa island of Patmos.
Nung nakalaya po siya, kaya di ba sinabi niya doon kay, kay sino ba to? Diotrepes ba yan? Yung salbaing pastor. Na kapag may bumibisitang pastor, ayaw pakainin. Sabi ni John, pag nakalaya ko dito, pagpunta ko dyan, papaluin kita. Matandang pastor na kasi ito si John. Nagpunta siya doon sa Ephesus. Kaya nga, that's why sila Polycarp, naging mga estudyante niya. Kaya yung church po, si Polycarp, nagpatuloy po yun. Yung sinasabi ko sa inyo, na mga Christian fathers. Nung namatay si John, nilibing po sa Ephesus. Kasama po si Mary Magdalene, hindi po si Mary. At kasama na rin siguro si Mary, kasi sila pa yung nabubuhay nung during those time, 100 AD. At nung namatay siya niyan, si Polycarp ang nagpatuloy ng gawain. Umabot na ng 2nd century. So tuloy-tuloy yung gawain ng Panginoon. Yung church sa Corinth, sumama na kay Polycarp. Kaya makita nyo na walang ibang gawain, pati sa Jerusalem na wala na rin, sumama na. Nagband na sila at naglakbay na sila sa Europe. Dahil pinipersikot sila, pinapatay sila ng Katoliko. So sabi naman that in John chapter 5 verse 14 to 15, and this is the confidence that we have in Him, if we ask anything according to His will, He hears us. Amen? O sa mga nanay, nag-pray ka, Lord, paano to? Walang tuition fee ang anak ko, walang baon. Kalooban ba ng Diyos na magkabaon sila? You pray to God. Huwag kayong magwiwi sa mga bagay. Yung anak ninyo, kung kalooban ng Diyos yung makapag-aral sila Kalooban ng Diyos sa pagpalain kayong mga magulang. You pray. Huwag kayong matakot bukas makakabaon sila. And then the Lord will open door na magkaroon kayo ng mga blessing. So, confidence niyan, hindi sila natatakot sa kung saan sila kakain. Di ba? Kung saan sila kukuha ng finances, paano makakabayad ng ilaw. Pray to God. Kaya nga, buo ang loob natin na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ano mo, lalo pag nawalan kayo ng pera sa gawain, sigurado yan, kalooban ng Diyos sa pagpalain ka. Pagpapalain niya. Ako nga, nagkataka nga ako sa Panginoon kasi kahit sa finance natin, up and down, pero tignan mo ang Panginoon at the end of the day, at the end of the week, kompleto. Hindi naman kami nagutom din. Pinagpahala pa rin tayo ng Panginoon. Kaya sa mga bagay niya, huwag kayong matakot. Lord, dalayan ko po, kinakabahan ko kung makakagraduate ako, kaya naman pala Diyos sa tapusin mo yan. Kaya sabi nga, tulad si Pin Alaba, si Josephine. Ngayon, 4th year ka na, next year, no? Diretso ka lang, huwag kang susuko. Tingin ka lang sa Panginoon kasi tatapusin niya. Kahit sa inyo, mga kapatid, kahit anong problema yan, looking unto Jesus. Hindi, ulit ko sa'yo, hindi magpapabaya ang Diyos natin. Lalo na sa kanyang mga anak. Gamitin mo yung amor. Mahal ka ng Diyos. Tanda mo yan. Alam niyo naman kung paano nagmamahal, di ba? Yan ang gamitin mo sa Panginoon. Mahal ako ng Diyos O paano ka ba magmahal? Di ba hindi ka na nagpapabaya? Yan ang Diyos mo. Mas malaki pa yan. Ang pag-ibig ng Diyos. Tayo lahat ulit. Tayo manalangin sa Panginoon. Okay, ito na po tayo, mga kapatid. Yung ating mga seniors, dadagdagan natin to para hindi napapagod. Okay? Mag-appoint ako ng 3 young people at 3 mga bulilit. Para pagkakanta kayo dyan, full force.
Kaya pag-pray niyo yun, kasi hindi pa pwede, baka mamaya, wala agad, di katulad nito, tagal na nitong tatlong to eh. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, kumakanta pa rin sila. Amen. Nasumpungan kayong tapat ng Panginoon sa ministry nyo. Oh. Okay, tayo po yung mawit. Awitin natin ng Save, Save. Are you saved? Kayo ba iligtas na? Amen. Let's sing it. Alam nyo, patapos na yung worship natin eh. Ano yung patapos yun ang kailangan ipakitang mas makisig kayo. Eh kung kumakanta kayo, para kayo namatayan. Walang buhay eh. Sa tingin niyo ba magagalak ang Panginoon nyo sa pag-worship ninyo? Kailangan hanggang sa katapusan doon makikita yung kasik-kasik ninyo, eh nakaupo lang naman kayo. Eh si pastor nakatayo. Wala naman tayong pagkakaiba. Kailangan may force. I'm leaning strong. Amen? Magulat man lang yung tao sa akin. Amen, ready? Sing! I'm leaning strong. Amen? Meron ba kayong bago ako mag-pray? Baka merong immediate prayer request tayo dito na mahalagang panalangin. Meron ba? Meron kayong kaibigan naghihingalo? Ha? Panalangin natin. Sino? Ang gumaling na lahat ng pinalangin natin. Nakaraan, maraming may sakit eh. Kamusta na yung pamangkin mo na pinapanalangin natin? O, kita mo? Biri mo, nasa hospital yun na 50-50. O, ngayon, buhay na. O, sino? Baka meron kayong gusto yung panalangin. May exam kayo. Meron kayong board exam. Wala? Ano po yun? Hika. Sige, pag-pray natin, Brad.
Tuloy-tuloy lang, brad. Pag-pray natin yan. Okay yan. Huwag natin itihabi nga ng Panginoon, pray without ceasing. Yung hika ni brother, pag-pray natin yan. Sino pa? May mga sakit sa inyo. O si Nanay Glo. Pakilakas na po. Unspoken. Sige, pag-pray natin si Nanay, no? Unspoken request. Ibig sabihin yan, sila lang ng Panginoon ang makakaalam, dalawa. Kaya huwag na kayong mag-chismis dyan. Ano kaya yung pinag-pray ni Nanay? Baka ikakasal na siya. Hindi, masyado kayo nyo rin eh. Marites kayo eh. Basta pag sinabi spoken na yun. Yun pa prayer natin, yung mga, ang prayer natin, yung mga new disciples natin. Yung mga new disciples natin, pag-pray natin na tumatag sa Panginoon. Okay, kung wala na, tayo pa'y mananalangin, mga padad. Sige, itanin nyo. Financial blessing. Sige, pag-pray. Si Papa mo, duty na. Praise the Lord. Kita mo, in-answer ka ng Panginoon. Kasi hindi natin nagkatrabaho, Papa niya, may sakit eh. Ngayon, trabaho na. Ibig sabihin, blessing yun. Natanggap siya. Okay, amen. Praise God. Okay, si Denden. Pag-pray natin yung tenga ni Denden. Pag gumaling. Okay, wala na? Okay, si Brother Jeff. Okay, pag-pray natin, safety papunta sa Maragondon. Okay, may fellowship tayo doon. Amen? Okay, huwag din niyong kalimutan magdala kahit 50 pesos, ha? Pabili-bili doon ng kahit paano bigas, ambag-ambag tayo sa pagkain doon. Amen? Sino ba? Okay. Pag-pray natin yung tindahan, and then yung malunggay. Meron na tayong moringa dyan. Yan. Kayo ng reklamo, sakit ng ulo. Sinisipon kayo. Inansay na ng Panginoon sa inyo, may malunggay na dyan, gamot yan. Ang anak ninyo, kailangan ng vitamin C. Vitamin C yan, kumpleto. 100 times yan ang gamot niyan. Ako, lagi na ako ito, may malunggay ito, may malunggay. Pagkain ko kanin, may malunggay. Hindi naman, maliit lang, hindi naman yung binenta sa inyo ng mahal, kasi yung ganong kalaki yun, 500 yun. Pero yan sa inyo, 100 lang, alam nga naman, ilibre nyo pa yan, maawa naman kayo sa amin. Kumuha kayo dyan. Yung mga anak ninyo, pag titimplahan nyo, sa gabi, Brad, mag-tea. Nandiyan na yung gamot ng Panginoon eh. Subok yan. Sabi ko nga kay Darrell, maganda. Pero expensive. Maganda yung barley, kung may pera kayo, bili kayo doon. Pero ito pang mahirap. Kasi pwede kayo magtanim sa bahay ninyo. Kung may puno kayo, akyatin. Ang problema kasi ganito, kapatid. Pag may puno kayo sa bahay, nauubos. Araw-arawin yung ubos siya. Hindi niyan bubunga. Katulad na din na ready na yan at nagtanim ako ng napakaraming malunggay sa farm. So hindi kayo maubusan yan. Kaya maganda lang kayo ng 100 kami nagagawa para sa inyo. Okay? So yung tindahan, pag-pray natin. Sino ba? Okay, brother. Brad? Okay, amen. Pag-pray natin. Si brother nga pala, si brother Pedro, yung Pedrong sima natin, inaayos lang niya yung kanyang farm. Meron siyang gagawin doon silungan. Magba-Bible study doon sa Naik. Si Brother John, Naik yun, no? Sa Naik. So, amen. Bahala tayo. Mo, spread the word of God. Okay? Sino pa po? Tama, Jenny, pakisulat ha. Ang ngipin mo. Sige, pray natin. May butas ba? Kumuha ka ng doon, ng sanga ng malunggay. O kaya yung katawan. Pumitas ka doon, ilagay mo sa butas mo yun. Tinuturuan na nga tayo ng Panginoon eh. Isingit mo doon.
Lagyan mo na rin ng bawang, isingit mo doon sa butas. Oo, tapos bukas magpabunot ka. Kung makakabunot ka. Ako wala nang bubunutin sa taas eh. Bus na. Kaya wala na ako sakit ng ngipin. Ipabunot mo lahat yan. Wala ka ng sakit sa ngipin. Di ba wala? O, sino ba? Amen. Sige, Sister Jenny. Start. Tindahan. Sige, pag-pray natin, Sister Lisa. Pagpalain yung tindahan niya, no? Makasurvive. Ganun din si Sister Arden. Kamusta yung tindahan mo, sis? Amen. Pag-pray natin. Patuloy natin yung mga naging-negosyo ng maliliit. Pag-pray natin. Magpalain kayo ng Panginoon. Babagsakan namin kayo ng malunggay, ha? Benta nyo ng 120. May 20 pesos kayo. Tapos yung mga gulay natin doon, pag na ano yan, pinakyaw eh. O yung gulay natin sa farm, pinakyaw. Ngayon, ang daming bunga, Brad. Sabi ni Ray sa akin, Brother June, ubos ang sardinas mo. Hindi mo kaya tapatan ng bunga ng upo. Ang dami. Okay, kakain tayo upo bukas. Sino ba? Okay. Sheila! Okay, pag-pray natin yung computer. Para nagpaparinig ka lang eh. Pag-pray natin yung computer. Para sagutin ng Panginoon yan. Okay? O baka mayroon kayong sirang computer dyan. Sira, yung maayos pala. Ibigay nyo na dun kay Sheila. Ang gusto pa niya laptop. Apple pa. Dira, amen. Sige, pag-pray lang natin. Walang mawawala. Sasagutin ng Panginoon yan. Sino pa? Okay, Sister Josephine. Reception. Bakit? Reception. Sige, pag-pray natin. Dira, internship yan. So, sige kapatid, pag-pray natin to. Pwede pa itong umabol ng pulis eh. Pwede pa. Hayaan mo, patutulungan kita kay mama. Pag hindi, hindi tayong tulong kay General Maranan, no? Singilin kita, sir. Yung utang na mo sa akin, ibayad mo na sa kanya. May lifeline pa tayo. Sige, pag-pray natin yan, mga kapatid natin. Sino ba? Sister Tess. Pag-pray na yung business ni ito. Kita mo, kapag-pray niya. Dapat wala na itong negosyo ngayon eh. Pero ganyan, survivor pa rin. Amen. Praise God. Kontratahin mo na kasi gulay namin pag dami namin gulay eh. Okay, good health din. Pray natin. Yung mga anak niya. Dawa na. Uy, bira. Pag-pray natin ha. Sound system, mixer. Para lalong gumanda yung mga singers natin dito. Sa ating sounds. Amen. Gina, pag-pray natin yan. Sino pa? Dami pa ng prayer request eh. Kayo dyan, mga kapatid. Prayer request. Yuan. Okay, pag-pray natin yung board exam ni Sister Pe. Mayroon na tayong violin, dalawa, Amen. Susunod dyan, orchestra na. Brad, kapatid, yung marunong sa inyo, mga instrument, pumunta na kayo dito, magtugtog kayo. Anong instrument? Yan, orchestra. Susunod, dito na kayo susunod pag meron na kayong marunong na yung orchestra. Okay? Sino pa? Prayer request. Amen. Pag-pray natin lahat yan. Sister Jessa. Okay, amen. Praise the Lord. Imbitahan mo si mama mo. Pray natin mama niya, papunta rin sa Pilipinas, and then, siyempre, yung financial blessing din ng family niya. Pray natin at yung anak niya, no? Dito na rin yung anak niya eh. Praise the Lord. Active na rin sa gawain ng Panginoon. Sino pa? Yung mga bata, ate, once a month, mag-acquire yung mga bata dito, ha? Ate, yung mga bata, balik.
maganda makita yung mga bata, may activity sila. Kung maaari lang, sa mga bata naman niya, maliliit lang naman ang damit niyan, isipan niya ng uniform. Para pagkakanta dito, naka-uniform sila. Amen? Sister, may anak ka ba dala? Ito? Akala ko, baka pamangkin mo eh. So, yung mga bata, turuan nyo. Ha? Sige, basta in-expect natin yan. Once a month. Pero pag mahusay na yan, kahit twice a month. Okay. Sino ba? Last request. Ano raw? Schooling? Sige, pag-pray natin, mga pag-aaral ninyo. Okay? Kung wala na mga kapatid, tayo po'y pumikit at manalangin sa Panginoon. Mag-pray na rin kayo. Ha? Yung dapat yung ipanalangin ay ipag-pray nyo na rin. Okay. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Pinupuri ka namin sa buong maghapon. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Ngayon, kami po'y lumalapit sa iyo. Samantalahin na namin na nandirito ka. At aming dalangin, Panginoon, Sister Bergie, ang hika ni Brother Rizalito, complete healing po sa mga, at din sa mga disciples po nila. At ganun din po, Panginoon, si Nanay Glo, yung unspoken prayer request po niya, naway matupad po at dinggin mo, Panginoon. Ganun din po ang mga new disciples, Panginoon. And then si Abby, panalangin namin po ang kanyang pamilya, financial blessing. Si Denden, ang kanyang tenga, Panginoon, complete healing. Si Brother Jeff, safety sa biyahe papuntang Maragondon. And then Sister Shaw, yung tindahan. At ganun din po yung Moringa, pagpalain mo po, Panginoon. Ganun po si Brother Pedro po, yung Bible study sa Naik, naway magawa po yung kanyang proyekto doon. Ganun po Sister Lisa, yung kanyang tindahan. Ganun din po Sister Arjen, kanyang tindahan. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ng mga munting negosyo ito. Ganun po Sister Sheila, provisions po sa media ministry. And then Sister Josephine, yung receptions po sa internship niya. Okay, ingatan mo po siya sa kanyang internship. Sister Tess, kanyang pong tindahan, more customers. Sister Jude, good health. And then, ganun din po, Sister Brother Denny, sa kanya pong panalangin na mixer. Pagpabigay mo po ito sa aming iglesia sa kanya. And then, Brother Yuan, first board exam, patuloy mo siyang pagpalain, bigyan ng katalinuhan. Sister Jessa Comfort, financial blessing, makauwi na ang mother niya from Canada. Ngayon po, si Lyrene, pagpalain mo kanyang schooling. Si Jenny, complete healing po sa kanyang toothache. Ganun din po, Panginoon. Yun na lang po, Panginoon, ang aming mga panalangin, pero ganun pa man, pagpalain mo ang lahat ng mga membro ng iglesia, pagpalain mo lahat ng mga nagkatrabaho, ingatan mo po sila sa buong linggo, Panginoon, pagpalain mo at gabayan, ilayo kami sa mga malubang karamdaman. Ang araw na ito ay binabalik namin sa iyo at inaali namin sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen.